Daos ng emergency meeting sina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Lizatanas Mags sa Malacanang nitong umaga. Ang naturang pagpupulong ay tumagal ng 2 oras at dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga insider, ang dahilan ng biglaang meeting ay upang talakayin ang mga nagbabadyang issue sa nakinakaharap na administrasyon. Sa gitna ng pag-uusap, nagkaroon umano ng tensyon nang magsalita si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na raw nagbibiro si VP Sara ng kanyang hilingin na magkaroon ng mas konkretong aksyon ng gobyerno sa mga isyu ng katiwalaan at kriminalidad. Tumayo siya sa harap ng lahat at mariing ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang sitwasyon. Nagkagulo sa Malacanang matapos ang mainit na talakayan. Ilang miyembro ng gabinete ang nagkaroon ng argumento at halos magkasigawan sa loob ng silid. Matapos ang pagpupulong, agad na iniwang tahimik ni Romualdez at Lizas Mags ang lugar, ngunit nagbitiw sila ng pangakong tutugunan ng mga isyong inilatag ni VP Sara upang maiwasan ang mas malalang problema sa hinaharap. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Man talaga, and they are here to stay. Itong mga Amerikano and bring arms including nuclear. It would, I said, be too pretty naive or stupidity for Filipino to think that the Americans would only bring conversation warheads. I believe that the Philippines would be a graveyard. If war comes, tandaan nyo yan. Pag nagkamali ako, then you can crucify me for all the time pag hindi totoo ang sinasabi ko. Pero pag nagkatotoo ang sinabi ko, pag-isipan niyong mabuti, tutal, wala pa naman ang giyera. Ayon nga sa naging katagaan ni former President Rodrigo Duterte. Panoorin nga natin ng buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Isa sa very active na retired general sa social media, si Major General Romeo V. Pokis. Panahon ng eleksyon ng 2022, isa siya sa mga avid supporter ng candidate BBM. Siya yung nag-initiate noon ng manifesto ng mga retired generals at ang dami nagbigay suporta sa kandidatong Bongbong Marcos Jr. With the hope na bayan babangon muli. So, ito na ngayon. 2 years na ang Presidente Marcos Jr. Kaya lang, nasa delikadong sitwasyon tayo ngayon. Okay, ito po ang post ni General Pokis. Ang title niya is Philippines Catch-22 Situation in the South China Sea. Ang Catch-22, ibig sabihin ito po yung kabaliktaran ng win-win. You are always on the losing side. Basta, tungkol daw ito sa mga piloto nung World War II, yung mga bomber pilots. Basta, sabi niya, the Philippine government is mired in a catch-22 situation. Talo palagi. Walang panalo. The decision to confront directly China instead of bilateral negotiation or diplomacy will result in deaths on the Philippine side. So kung magresulta sa death, ibig sabihin giyera ang patutunguhan nito. So, tanong niya, is China serious in its claims in the South China Sea? Sagot is yes. Binanggit niya yung long history of China na they suffered a century of humiliation by foreigners.
Okay? So ngayon, na isa na silang superpower, hindi na nila ipapahintulot na ang mga foreigners, specifically US, ang mag-dictate sa kanilang gustong mangyari. Okay? So, it will definitely, sabi niya, China will definitely back up its claim sa South China Sea with military might and impose its will. In the eyes of China, its territorial claims is superior to the sovereign rights claim of the Philippines and all other claimant countries. So, ulitin ko seryoso ang China. Yung kanyang 9 or 10 dash line, talagang igigiit niya yun despite yung ruling ng PCA, yung Court of Arbitration. Baliwala sa kanya yun. Yan ang in the eyes of China. So yung sovereign rights natin, other countries, baliwala yun. Talagang ipupus niya no matter what happens, even if it means war. Talagang sa China yan. Yun, sa paningin nila. Ini-explain lang ni General Pukis yung perspective mindset of China, and I agree. Okay, ito na. Ang position ng government natin is we will not fire the first shot, which is good. So ano lang, kalmado lang. So yun ang nangyari sa latest incident sa Ayungin Shoal. Nagdalag armas ang ating mga tropa, kailang pandepensa lang. So kawawa sila. Itak, palakol, bangkaw lang gamit ng Chinese Coast Guard. Wala. Nakakaya yung nangyari sa atin. Kasi nga, ayaw natin mag-fire ng first shot. So ang tanong, who will fire the first shot? Ito, sabi niya, even if the Philippines will not fire the first shot, China will. In due time, it will blast the Sierra Madre to its meterence. Darating ang panahon, China will fire the first shot at pasasabugin yung Sierra Madre na yan. Okay? Ginawa niya na yan sa Vietnam noong 1988. Halos 100 Vietnamese ang namatay. So hindi nagbibiro ang China sa kanyang claim sa West Philippine Sea, South China Sea. Naghihintay lang ng tamang panahon. Okay. So kung ano yung ginawa ng ng China sa Vietnam noong 1988, it will also sink Philippine ships and mow down Filipino soldiers or sailors at or near the vicinity of Ayungin Shoal. Bakit? Okay, dito. China, take note China knows that the Philippines cannot fight back as effectively in the South China Sea. And if the Philippines uses its full might, missiles will rain down on Philippine mainland. Agree ba kayo dito? Hindi natin kaya ng China. Let's be realistic. Tapang, yes, matapang. Kailang anong silbi ng tapang natin kung firepower ang pag-usapan? Meron akong nakitang post, nakakatuwang post. Yung handa na ba tayo sa gira, kinompare yung tanks. Ilan ang tanks natin compare sa China? Libo-libo ang China. Sa atin, ilang few hundreds lang. Airplane, libo-libo ang China. Sa atin, konti, warship, ganun din. Kailan, anong meron tayo? Nawala sa China? Nako, libo-libo ang ating mangkukulam, ang ating mga aswang, ang mga sangre, ang mga Cardo Dalisay, ang mga Tulfo Brothers. Joke-joke lang ito. That's reality. Hindi
hindi natin talaga kaya ang China. Okay. Next, nandiyan naman ang US. May mutual defense treaty tayo sa US. At palaging salita, pronouncement ng US leaders, ironclad commitment daw ang suporta nila sa atin. In case na magkagyera tayo with China, nandyan silang tutulong. Okay, ano ang opinion ni General Puque? Sabi niya, China knows that the US will not respond to directly engage China to help the Philippines despite the Mutual Defense Treaty. I agree. Never. Yung US, hindi tayo tutulungan. Makipagpustanak na. Tulungan nila tayo in terms of dollars, billions of dollars, equipment, ammunition, pangyera. Bibigay ka lang sila. No way. Hindi sila lalaban ng harap-harapan. Bakit? Sabi niya, the US, aware of mutually assured destruction caused by nuclear bombs, does not directly fight a peer-level force or a fellow superpower. Sinong luko-luko na alam mo ang kalaban mo, pwede siyang magpalipad, magpaulan ng missiles papuntang US territory. Parehas na madidestroy ang US and China pag nagkagyera. So, bakit ka makikipagyera sa isang superpower na parehas kayong talo? Ganon lang yung kasimple. Kaya, I believe na ang US, ginagatungan lang tayo para lumaban sa China. Ginagamit ang ating nationalistic fervor, yung pagiging Pilipino na let's defend our territory. Tama yun. Depensahan natin. Laban tayo, patay kung patay. Kaya lang, huwag tayong aasa sa tulong ng Amerika. Hindi yan makikipagyera sa isang superpower. Lalo na, nandyan pa ang Rusya. Ang Rusya handang tumulong sa China. In the same manner na ang China tumutulong sa Rusya in its war against Ukraine. Nandyan pa ang North Korea, yung tatlo, triangle na yan, triad na yan. Kaya huwag po tayong umasa sa US. Well, kaibigan natin ng US. Let's be friends with US. Maraming naitulong ang US sa atin. Yung American ideals of freedom, democracy, justice, and everything. Ang ganda, liberty. Kaibiganin natin ang Amerika. Let's trade with America. Hindi natin kaaway ang Amerika. In the same manner na huwag din natin awayin ang China over rocks, shoals, waters. It's not worth dying for. But kung kinakailangan, why not? Sige. Kailan, huwag po tayong palinlang sa promise na tutulungan tayo ng Amerika. Never. Dadaan pa yan sa US Congress, yung Mutual Defense Treaty na yan. Sabi nga ni General Puque, may gera na ang Ukraine and Russia at nandun na, sumusuporta na ang US doon sa gera sa Ukraine. May gera na sa Middle East, sa Gaza, sumusuporta. Ma-spread out na yung kanyang resources, forces, kung makikipaggera pa siya sa Pilipinas over yung South China Sea na yan. Wala na yan. So, what must we do? So, mayroon siyang offer na solusyon. So, what must we do? Sabi niya, take the diplomatic side. Talk bilaterally with China without the influence from outside forces. US. Sabi niya, despite the dispute, we will reap benefits like Vietnam now if we will not act as a puppet
of the US, China's real adversary. Palagi niyang sinasite yung Vietnam na noong 1988, nagkagulo na, namatayan na ang Vietnam. Ngayon, okay na ang relasyon ng Vietnam at ang China. Inalaw na ng US na ang Vietnam, i-develop niya yung kanyang reefs, mga shoal, minimilitarize na ng Vietnam yung kanyang mga isla-isla doon. Nung una nag-aaway. Tapos ang mga Vietnamese fishermen, inaalaw na ng China na mangisda sa mga contested waters na yan. Yun ang reklamo ng ating mga mangingisda sa Zambales. Sabi ng isang babae na nagsalita sa hearing sa Congress, sabi, bakit kami lang Pilipino ang pinagbabawalan ng China? Ang daming Vietnamese doon, nangingisda, hindi naman nila ginagalaw. That's because of foreign policy. Ang Vietnam, hindi siya naging tuta ng Amerikano. O di walang problema. Panahon ni PRRD, hindi siya nagpatuta sa mga Amerikano. Di walang problema. Ang problema ngayon, dahil ang ating administrasyon naging tuta na ng Amerikano. Yun po ang problema. So, ito na, medyo mabigat itong last paragraph ni General Poques. Swallow our pride, even if it is painful. Despite pronouncement of support by some countries, the sad reality is nobody will help us during crunch time. Ano na lang daw, swallow our pride, makipag-usap sa China at pag-usap na tayo-tayo lang, walang influence ng other forces kasi ang ayaw ng China yung nai-influensyahan tayo ng ibang bansa. Pwede mapag-usapan yan, tayo-tayo lang. Kung nagawa noon ni PRRD, bakit hindi ngayon? Kung nagawa noon panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, nakikipag-usap sa China. Bakit hindi? Nagkaroon na ng sigalot nung panahon ni Pinoy dahil nagpatuta siya sa Amerika. So, ang problema is Amerika, hindi po ang China. Parang mayroon disconnect po in terms of how they are behaving towards what is happening sa West Philippine Sea. What is your take on that? That's above my salary rate. Yeah, no, that's their call. Yeah. The important thing is Okay, so, klaro Sabi niya, let's prepare for what? Ano ba ito? Napasok natin. Doon lang ako nang mag-react yung tanong ng mga host. Yung messaging ng gobyerno ito, pabago-bago. Sabi ng chairman ng National Maritime Council, bagong create na council lang yan to address West Philippine Sea issue. After yung nangyari na banggaan, na saktan nating mga sundalo, napahiya na tayo, sabi pa na, aksidente lang daw, misunderstanding. Nako, ano ba yan? Binayot. Nabahag ang buntot. Tapos, ang Secretary of National Defense, iba naman sinasabi na deliberate. Nakaka-confuse. Mabuti, nagsalita na ang ating matapang na Pangulo. Tapang sabi niya, it's a deliberate, it's an illegal use of force, and we must do more than protest. Yun. Wala na daw. Tama na yung kapoprotest. We should do more than that. I don't know kung ano yung gagawin niya. So, baka itong gagawin niya sa susunod na resupply, baka lalong magpapainit ng tension, yun na. Napapalapit na po talaga ang giyera. Ayokong mag-sound alarmist. But then, it's better to prepare. May nagtatanong sa akin anong gagawin? The best thing is to pray. But as we pray, we must prepare. Kasi sabi nga ni ex-senator Hunasan, we must not lose by default. Yung bang lulusubin na tayo hindi, wala naman lang tayong gagawin? No way. Nakakaya sa ating mga
ninuno, lumaban sila. My father was a World War II veteran, lumaban sila sa Hapon. So, ngayon, if worst comes to worst, talagang lalaban tayo. Kaya lang, yun na nga, how, yung mobilization. May nagtatanong na subscriber ko. Sabi niya, ROTC graduate daw siya sa college. So, it seems na paano siya ma-activate, paano siya mapasama sa reservist para tumulong i-depensa ang ating bansa. Okay, ito po, hindi porke na ROTC graduate po kayo ay automatic na tatawagin kayo. Kasi nga, sad to say, yung roster ng mga ROTC graduates over the years, hindi masyadong maganda ang recording. Hindi kayo automatic. Dapat, kung ROTC graduate ka, you have that willing heart to defend, to serve this country. Magpunta po kayo sa nearby, sa bawat probinsya may tinatawag na Community Defense Center, yung Army Reserve Command. Doon, pupunta kayo doon. Dalhin nyo lang yung diploma or ano yan. Kahit wala kang ang diploma, basta able-bodied ka, gusto mong tumulong sa pagdepensa sa ating bansa, pwede. Mag-apply ka doon as reservist at i-train ka nila, then maging reservist ka. Pag reservist ka, yun, pwede ka nang immobilize. Yun na yung sinasabi ni Senator Honasan na mobilize. Ako, after my retirement, I volunteered to join the Reserve Force. So, kasama ako sa Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines. Kung magkagyera at tatawagin ako as member of the Reserve Force, I am willing to report for duty. Kahit alam ko na napakahirap na gyera ito. That's the call of duty. Nakakaya sa ating mga ninuno kung sila nagbuwis buhay, dugo nung panahon ng World War II, tayo ngayon makikigirahin tayo. Dapat lumaban. Wala tayong magawa. Yun ang ginusto ng ating administrasyon. Yun ang foreign policy nila na palaban. Di lumaban. Total, ako, matanda naman. Kagaya yung tumawag sa akin na general. Wala nang problema sa akin dyan. Matanda na ako. Lalaban ako. Sabi niya. Ako rin sir. Lalaban ako. Problema ating mga pamilya. Aking mga apo, anong kahinatnan nila. Kawawa ang aking mga apo, mga anak. But anyway, let's pray na sana hindi mangyari. Let's pray itong administrasyon ito na super tapang. At diskarte lang yan Ulitin ko. Panahon ni PRRD, wala namang nawalang teritoryo sa atin. Diba? We did not lose a square inch of territory. Kailangan diskarte niya, foreign policy niya, ayos, walang masyadong gulo. Kagaya ng ating mga neighboring countries. Vietnam, may sigalot sa South China Sea. Indonesia, Malaysia, Brunei, may sigalot. Kailang walang napipintong gera because of their foreign policy. Ang problema natin ngayon, ang foreign policy ng ating Pangulo na masyadong dumikit sa US. Binutuhan natin siyang Pangulo. Let's mag-agwanta, kung makipagyera dahil sa foreign policy ng isang Pangulong matapang. Ako, I am willing sa call of duty, lalaban sa mga China, kahit superpower, bahala na. Basta wag tayong basta-basta loss by default. Sabi ni Senator Honasan, we must prepare for eventual what? I agree with Senator Honasan.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!